Sa video na ito, tatalakayin natin kung meron bang katotohanan patungkol sa mga alien. Dito po sa ating mundong tinitirahan, napakaraming mga misteryo pa po at napakaraming mga bagay na hindi maipaliwanan, lalo po sa panahon natin ngayon. Tulad na lamang po ng isang misteryong metal na bigla na lamang lumitaw sa Utah sa bansang Amerika. Ayon sa Public Safety Department, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang halos 10 talampakang metal na ito at kung sino man ang naglagay dito. Na-discover ang misteryong metal na ito noong November 18, 2020 at makalipas ang 9 na araw, November 27, 2020, bigla na lang itong nawala sa Utah. Noong nawala itong misteryosong metal na ito sa Utah sa Amerika, yung araw din na yon, bigla namang meron ding lumitaw na halos kaparehong metal na natagpuan naman sa Romania sa Europa. Makalipas ang ilang araw, December 2, bigla na lang din itong misteryosong nawala. At kamakailan lang, meron na namang lumabas na kaparehong metal na nakita naman sa California, muli doon sa Amerika. At hindi rin nagtagal, bigla na lang din itong misteryosong naglaho. Marami ngayong mga naghihintay na tao kung saan naman daw susunod na lugar lalabas ang misteryosong metal na ito. Dahil sa pangyayari na yan, kumalat ang balita lalo sa social media at maraming mga tao ang naggawa ng kani-kanilang mga teorya. Majority po ng mga teorya na lumabas, maraming tao nagsasabi na ito daw ay related sa mga alien. Sinasabi nila na ang alien daw ang nasa likod nitong metal na ito na bigla-bigla na lang lumilitaw at bigla-bigla na lang nawawala at kung saan-saang lugar na pupunta sa ating mundo. Pero para sa akin mga kapatid, siguro kailangan pa ng marami pang investigasyon para malaman talaga kung ano ba talaga yung nasa likod nito. At syempre po, hindi tayo basta-basta maniniwala mga kapatid sa mga teorya na sinasabi lang ng mga tao. Pero bukod po sa misteryosong metal na yan, marami pang mga patunay daw yung mga tao na sinasabi nila na ang mga alien daw ay totoo. Ngayon, may katotohanan ba patungkol sa mga alien? Pero bago natin sagutin yan, ano nga ba yung mga alien? Ngayon sinasabi nila na ang mga alien ay para ring mga tao. Sila rin ay merong pag-iisip, mga emosyon at sariling pasya. Kadalasan ang mga itsura o imahe nila ay ganito. Bagamat wala pa po talaga nakakakita sa tunay na imahe ng mga alien, yan po'y sinasabi po nila na imahe nila o yung itsura po nila. At yan po ay maaaring imahinasyon ng mga tao at yan po ay maaaring nakita po sa mga palabas po o sa mga ilustrasyon po na nakikita doon sa mga comics or sa mga cartoons. Maraming mga nag-aaral or mga naniniwala patungkol dito sa mga extraterrestrial o yung tinatawag po natin na mga paniniwala na meron pang mga buhay, hindi lang po dito sa ating mundo, kundi sa ibang mga planeta. Kasi po ang mga alien, sinasabi po nila na hindi naman talaga sila nakatira dito sa planeta natin o dito sa mundo. Sila po ay nakatira sa ibang mga planeta. So ibig sabihin po, pinag-aaralan po nila at naniniwala sila na meron pang mga nag-i-exist hindi lang sa ating mundo. Kasi dahil sa lawak nga raw po ng kalawakan natin, posible po na meron pang ibang mga naninirahan or nabubuhay sa ibang mga planeta. At isa na nga po dyan yung mga alien. Meron na silang tinatawag na UFO or yung Unidentified Flying Object. Or sa Tagalog, hindi matukoy na lumilipad na bagay. Sinasabi nila na ito raw ay alien spacecraft or dito nakasakay yung mga alien kapag pumupunta sila dito sa ating planeta. Ito yung mga patunay daw na nakuhanan daw nila yung UFO at nagpapatunay na ang UFO ay totoo. Ayon po sa New York Post, sa isang pag-aaral daw po, halos kalahati daw po ng tao dito sa mundo ay naniniwala sa alien. Sinasabi rin sa pag-aaral na ang Russia ang may pinakamaraming bilang ng mga tao na naniniwala sa mga alien or sa extraterrestrial. Malaki rin po yung impluensya ng mga nababasa sa libro o yung mga napapanood sa pelikula patungkol po dito sa mga alien. Kaya maraming tao ang napapaniwala po dito. Kumbaga yung mga palabas po na ito yung nagbibigay posibilidad na meron talagang mga alien at meron pang mga nabubuhay sa ibang mga planeta. Sa tagal-tagal ng panahon na maraming mga tao ang naniniwala sa alien, hanggang sa panahon po natin ngayon, wala pa pong nakakapagpatunay at wala pa talaga nakakapagpakita na actual na mga alien. At wala pa pong naipapakitang matibay na pruweba na mga alien po ay totoo talagang nag-exist. Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, marami pang mga taong nagtatanong patungkol dito. Ngayon po, meron po bang nabanggit or meron po bang konsepto ng alien dito sa Bible? So mga kapatid, kung babasahin mo yung iba't ibang translation ng Bible, meron ka makikitang salitang alien. Pero mga kapatid, iba po yung definition ng alien po na ito compare po sa alien na tinatalakay natin ngayon, na sinasabi nga natin nakatira sa ibang planeta.
So sinasabi ko po sa inyo itong bagay nito, baka pag nagbasa kayo ng Bible na may translation na alien, isipin nyo, yun yung alien na naninirahan sa ibang planeta. Sa Bible po, ang alien, iba po yung konteksto po nito. So may mga translation po tayo sa Bible na may mababasa tayo na alien. So tignan po natin yung ilan sa mga yun. So sa English version po, sa Exodus chapter 22 verse 21, sabi po dito, "Do not mistreat an alien or oppress him, for you were aliens in Egypt." Ezekiel chapter 22 verse 7. "In you they have treated father and mother with contempt. In you they have oppressed the alien and mistreated the fatherless and the widow." Ephesians chapter 2 verse 12. "That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world." So kung meron po kayong mga English translation na may nababanggit na aliens, ang ibig sabihin lang po ng aliens po na ito is stranger, o kaya man po sila po yung mga foreigner, basta hindi po nakatira doon sa lugar nila. Kumbaga sila yung mga immigrants, sila yung mga dayo, sila yung mga dayuhan po sa ibang bansa. So yan po yung konteksto, yan po yung ibig sabihin or meaning ng alien sa Bible. Hindi po yan yung alien na sinasabi po natin na nilalang sa ibang planeta. Ngayon po, merong mga misinterpretation or may mga nagsasabi na may mababasa daw tayo sa Bible na konsepto ng alien tsaka UFO. At mababasa po natin yan sa Ezekiel chapter 1. So basahin lang po natin yung Ezekiel chapter 1 verse 4 to 8. "Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga. At nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tiga-4 na muka at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, ang mga paa nila ay parang paa ng guya at tila makinang na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao." So yan po, sinasabi po nila na maaaring ito raw po ay mga alien na sinasabi po ng Bible. At ito naman po sinasabi nila patungkol sa UFO. Ang sabi naman po sa chapter 1 verse 15 to 19, "Nang tignan kong muli ang 4 na nilalang, may nakita akong tig-isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito'y kumikislap na parang topas. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng 4 na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumataas, tumataas din ang mga gulong." Ang misinterpretation po ng ilan po dito, sinasabi po nila yung 4 na nilalang na nakita ng Ezekiel, ito raw po ay mga alien. At yung gulong na binabanggit po dito sa verse na ito daw po ay mga UFO. So mga kapatid, lilinawin ko po sa inyo yung ibig sabihin or yung konteksto nitong Ezekiel chapter 1. Actually mga kapatid, ito pong nakita po ni Ezekiel, hindi siya basta encounter. Ito po ay vision. Hindi po ito basta yung nakita niya lang po habang siya ay naglalakad or kung ano man po. Para mas maintindihan nyo po, yung vision po kasi, ito yung katulad ng mga nakikita ni Daniel sa Book of Daniel o kaya man po ni John dun sa Book of Revelation. Yung mga nakikita po nila na mangyayari. O kaya man po yung mga gustong ipakita sa kanila ng Diyos. So yun po yung vision. So mga kapatid, ang nakita po ni Ezekiel sa vision niya, ito po ang kalwalhatian po ng ating Diyos. Yung 4 na nilalang na sinasabi po ni Ezekiel po dito sa binasa natin, hindi po siya mga alien. Actually sila po ay mga kerubin or mga anghel. Kasi mga kapatid, kung babasahin pa po natin yung Ezekiel chapter 10 verse 14, dun po natin makikita kung ano tong 4 na nilalang na ito, kung sino ba tong mga to. Sinagot po ito ni Ezekiel. Ang sabi po dito, Ezekiel chapter 10 verse 14, "Bawat kerubin ay tiga-4 ang muka. Kerubin, tao, leon, at agila." So yun po yung ibig sabihin nun. Doon po natin mas makikita na ito palang tinutukoy niya yung mga kerubin or mga anghel. So hindi po sila mga alien. So yan po yung sinasabi ko napakahalaga po ng konteksto po mga kapatid. Hindi lang po isang verse dapat yung babasahin natin. Hanggat maaari, yung buong Book of Ezekiel basahin po natin para hindi po kayo mawala sa konteksto. At higit sa lahat, hindi nyo po ma-misinterpret yung sinasabi po ng Bible. So maliwanag po mga kapatid, wala pong alien, walang konsepto ng alien sa Bible, misinterpretation lamang po ito ng mga nagbabasa. At ang alien po, masasabi po natin na ito ay hindi totoo. Alam niyo mga kapatid, itong mga alien po na ito, yung konsepto po ng alien, maaaring ito ay ginagamit ni Satanas para po linlangin yung mga tao or guluhin yung isip ng mga tao. At higit sa lahat, ginagamit niya yung mga movies para maset yung mga isip natin na yung mga alien ay totoo. Halimbawa na lang po pag nag-rapture. Ang sasabihin ng Antikristo at ipapakita ni Satanas, ang mga alien ang kumuha sa mga tao, hindi po ang Diyos. So pwede niya pong gamitin yon para linlangin
yung mga tao pagdating po ng panahon. So yung mga napapanood po nating mga movies patungkol sa alien, yan po ay panlilin lang po ni Satanas. Gusto niya pong baguhin po yung paniniwala natin. At para pagdating ng mga huling araw, malito yung mga tao at malilin lang niya yung mga tao. Kung may mga nilalang man na lumabas o kung ano man na hindi maipaliwanag, tulad nga po ng sabi ko, ang nasa likod po niyan si Satanas. Mga kapatid, alam naman po natin na si Satan, magaling yan manggaya. Kaya niyang gayahin kahit nga angel of light. Kahit sino, kahit ano kaya niyang gayahin. Kahit yung mga multo, yung mga namatay na, kaya niyang gayahin yan. What more, ito pang mga pinaniniwalaan ng mga tao na alien. Pwede rin po nilang gawin yan or gayahin po yan. Pero tandaan po natin mga kapatid, wala pong alien. Wala pong sinasabi patungkol po sa alien, lalo po yung Bible. So huwag po tayong basta-basta maniniwala po dyan. Sabi nga po dito sa Matthew chapter 24 verse 24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. So yung mga naglalabasa mga misteryosong metal, yung mga hindi maipaliwanag na lumilipad sa kalangitan, at yung hindi ma-explain ng mga tao sa mundong ito, sa mga bagay po na yan, related po dyan si Satanas. So maganda gawin po natin, sa Bible lang po tayo tumingin at magtiwala. Huwag po sa mga nababasa po natin, huwag po sa mga napapanood lamang po natin, or sa mga teorya. So yun po mga kapatid, nawa nga po nalinawan kayo patungkol sa ating mga tinalakay ngayon na ang mga alien po ay hindi totoo. Patuloy lang po kayo magbasa ng Biblia nang sa ganun po, mas makita nyo at mas malaman nyo po yung katotohanan. Magkita-kita po tayo sa susunod na video, pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo.